Ang kwento ni Tomby. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig na itago na lang natin sa panghalang Tonyo. Taong 1989. Probinsya ng Guimaras. Tanghali na nang makarating sa baryo ang binatang si Tonyo. Mula sa Maynila, bumiyahe ito upang puntahan si Lolo Pedro. Nautusan siya ng ina na kumbinsihin itong doon na lamang manirahan sa Maynila. Mag-isa na lamang ito sa buhay. Matagal nang namayapa ang asawa. Tanging ang pinsan lamang nila na si Rosel ang nag-aalaga dito. Sinalubong naman si Tonyo ng pinsang si Rosel. Kagad itong pinatuloy sa loob ng lumang bahay na tinitirhan ni Lolo Pedro. O Tonyo, mabutit napadalaw ka. Palagi kang hinahanap ni Tatay Pedro sa akin eh. Wika ni Rosel habang inaayos ang mga dalang pasalubong ni Tonyo mula sa Maynila. Dumako ang tingin ni Tonyo kay Lolo Pedro na birming nakaupo sa tumba-tumba. Nilapitan niya ito at niyakap ng mahigpit. Pagkatapos, nagmano ang binata. Sumilay naman ang ngiti sa labi ng matanda. Ay, siya nga naman. Madalang ka nang bumisita rito sa atin. Pati ang nanay mo, hindi na umuuwi rito. Wika ni Lolo Pedro. Lolo, pagpasensyahan niyo na po kami ni nanay ha. Marami po kasing gawain sa trabaho, kaya hindi po siya makauwi rito sa atin. Hayaan niyo po, at magkakasama-sama na rin po tayo. Tugon ni Tonyo habang tinitignan ang mga nakakalat na aklat sa maliit na lamesa sa tabi ni Lolo Pedro. Naku, ang apo ko. Kaya ka siguro na parito ano. Pipilitin mo na naman akong isama sa Maynila. Ano? Kahit anong pilit mo, hindi mo ko mapapalis dito. Hindi ko iiwan ng alaala ni Lola Teresita mo. Wika ni Lolo Pedro. Nagkatinginan si Tonyo at Rosel. Alam ng dalawa na ito ang magiging sagot ni Lolo Pedro. Makailang ulit nang umuwi si Tonyo para kumbinsihin ito. Ngunit nanindigan ang lolo na manatili doon. Tay Pedro, matagal na hong wala si Nanay Teresita. Tara na ho sa Maynila. Mas maayos po ang pamumuhay doon. Wika ni Rosel na siyang ikinagalit ng matanda. Tigil-tigilan mo ko sa mga sinasabi mo, Rosel. At isa pa, mausok sa Maynila. Nabibilang sa mga daliri ng kamay ko mga puno doon. Kahit ano pang sabihin nyo, hindi na magbabago ang pasya ko. Tugon ni Lolo Pedro. Ay nako, si Tatay talaga. Pinintasan pa ang Maynila. Bakit? Totoo naman ang sinabi ko Ikaw ha, Rosel. Akala mo ba'y hindi ko malalaman na kaya gusto mo magpunta sa Maynila? Dahil gusto mong makapag-asawa ng mayaman. Wika ni Lolo Pedro. Nanlaki ang mga mata ni Rosel sa sinabi ng matanda. Si Tatay Pedro naman? Isa niyo naman po nalaman yan. Tugon ni Rosel. Rosel, totoo ba ang sinasabi ni Lolo? Tanong ni Tonyo.
Oo na. Inaamin ko. Gusto ko makapang-asawa ng mayaman. May masama ba dun? Naku, Rosel. Ang dami namang lalaki rito sa atin. Marami nga po, Tay. Pero hindi nyo naman po sigurado kung tao. Kaya sumama na kayo sa Maynila, Tay. Ikaw din, baka kunin ka ng tamawo. Wika ni Rosel. Napakunot naman ang noo ni Tonyo. Rosel, ano ba yung tamawo? Tanong ni Tonyo. Sabay lapit sa tabi ng lolo. Hinampas naman ng tungkod ni Lolo Pedro si Rosel dahil sa sinabi nito. Rosel, yung bunganga mo, baka may makarinig sa'yo. Gusto mo bang kunin ka rin ng mga tamawo? Ha? Huwag mo nang babanggitin yon. Ayokong mawala ng apo katulad ng kapitbahay natin. Wika ni Lolo Pedro. Si tatay naman, nagbibiro lang naman po ko. Tugon ni Rosel. Hindi na natiis pa ni Tonyo. Sumabat na ito sa usapan ng dalawa. Teka lolo, kanina niyo pa po binabanggit yung tungkol sa tamawo. Ano po ba yun? Tanong ni Tonyo. Nagulat naman si Lolo Pedro sa tanong ng apo. Kaya hindi sinasadyang tinapik nito ang hita ng binata. Isa ka pang bata ka. Huwag nang banggitin ang salitang yon. Wika ni Lolo Pedro. Lolo, ano po ba talagang meron sa mga yon? Muling tanong ni Tonyo. Napapakamot na ito sa likod ng ulo dahil sa pagkalito. Wala nang nagawa si Lolo Pedro. Palagay niya kailangan nang sabihin sa binata ang patungkol sa mga tamawo. Bumuntong hininga muna si Lolo Pedro bago magsalita. Sige, may sasabihin ako sa'yo. Pero mangako ka na hindi ka gagawa ng kahit anong kalokohan habang narito ka sa atin. Wika ni Lolo Pedro. Mabilis namang itinaas ni Tonyo ang kanang kamay. Simbolong nangangako ito kay Lolo Pedro bilang tugon. Nitong nakaraang buwan lang, usap-usapan ang pagkawala ng ilang mga dalagita sa ating baryo. Ang hinala ng mga taga-baryo, mga nakipagtanan sa kanilang mga nobyo. Pagsasalaysay na matanda. Lolo, ilang mga babae raw ba yung nawala? Tanong ng binata. Nasa 10 dalagita na ang nawawala. At lahat yon, taga rito sa atin. Imposibleng ang 10 mga babaeng yon nakipagtanan. Yung apo ng kapitbahay natin, wala daw nobyo dahil pirming nasa bahay lamang yon. Dahil sa kapansanan sa paa. Nag-imbestiga na rin ang mga pulis. Ngunit wala silang makuhang ebidensya sa misteryong nangyayari sa baryo natin. At ito na nga. Nakausap ko yung kaibigan kong albularyo na si Nandeng. Ang sabi, kagagawan daw ng mga tamawo ang pagkawala ng mga babae. Yun daw ang sabi ng gabay niya. Nang minsang naganap si Nandeng ng sagot sa mga nangyayari. Pagsasalaysay ni Lolo Pedro. Napahawak sa baba si Tonyo. Tila nag-iisip sa mga sinabi nito. Wala na po bang pag-asa na maibalik yung mga nawawala, Lolo? Hindi po ba sila maaaring tulungan ni Kananding? Kawawa naman po yung mga babae. Kung totoo nga na mga tamawo ang kumuha sa kanila. Ayun nga walang magawa si Nandeng. Kahit gustuhin niyang tulungan yung pamilya ng mga babaeng nawawala,
Hindi daw kaya ni Nandeng na makipaglaban sa bulto ng mga tamawa. Hindi siya ganong kalakas para sumugod sa lungga ng mga nilalang na yon. Kaya ikaw, Rosel, itigil mo na yung paglabas-labas mo tuwing gabi ha, para makipagkwentuhan doon sa anak ni Lolengdeng. Umuwi naman po ko kagad, tay. Saka, hindi naman po natin alam kung totoo bang tamawo yung nangunguha ng mga babae. Wala pa namang patunay, kaya hindi rin naniniwala yung ibang taga-baryo sa sinasabi ni Kananding. Wika ni Rosel. Habang nagtitiklop ng mga kinuhang damit kanina sa sampayan. Kilala ko si Nandeng. Alam kong totoo ang mga sinasabi niya tungkol sa mga tamawa. Basta kung maaari, dito ka na lamang sa bahay. Mas mabuti na yung nag-iingat. Hindi natin alam kung kailan muli aatake ang mga nilalang na yon. Wika ni Lolo Pedro. Oo nga, Rosel. Tama naman si Lolo eh. Mas mabuti na yung nag-iingat. Kung may bibilihin ka sa labas, iutos mo na lang sa akin at saka pwede naman kitang samahan tuwing lalabas ka. Dagdag ni Tonyo sa sinabi ng lolo sa pinsan. Hindi alam ng binata kung maniniwala ba siya sa naging salaysay ni Lolo Pedro. Hindi rin ito maiwasang mag-alala sa kalagayan ni Rosel dahil sa pagkawala ng mga babae sa baryo. Nagpasya si Tonyo na bantayan ang pinsan habang siya ay naroroon pa. 3 araw na ang nakalipas nang dumating si Tonyo sa baryo. Nang mga araw na yon, wala namang napabalita patungkol sa mga nawawalang babae. Nakaramdam ng pagkabagot si Tonyo. Wala itong makausap. Natutulog si Lolo Pedro at naglalaba naman ng maruming damit si Rosel. Kaya nagpasya na lamang ang binata na tumambay sa sala at magbasa ng mga libro na pagmamay-ari ni Lolo Pedro. Isang libro na may kakaibang disenyo ang binuklat ni Tonyo. Tumambad sa kanya ang ilustrasyon ng iba't ibang uri ng mga nilalang, katulad ng kapre, aswang, duwende at marami pang iba. Ngunit isang larawan ang umagaw ng atensyon ng binata. Isang nilalang na may mabilog na mata, matulis na tenga at mahabang kuko. Kalbo ang tuktok ng ulo, ngunit sa parte ng likod, mahaba ang puting buhok. Sa ilalim ng larawan, nakasulat ang salitang tamawo. Kumubog ang dibdib ni Tonyo sa nabasa. Ito pala ang tinutukoy ni Lolo Pedro na nilalang na dahilan kung bakit may nawawalang babae sa baryo. Napaayos sa pagkakaupo sa sofa si Tonyo. Nagsimulang basahin ang libro. Ayon dito, ang mga tamawo ay nabibilang sa mga engkanto. Isa itong uri ng sinaunang engkanto. Karaniwang naninirahan sa mga puno at kuweba. Pinaniniwalaan ang mga ito ay nandurukot na mga babae upang maparami ang lahi dahil walang babaeng tamawo sa kanilang pangkat o lahi. Gusto pa sanang magbasa ni Tonyo, ngunit tinawag na siya ni Rosel upang magpatulong sa pagsasampay ng mga kurtina sa labas. Ipinatong ni Tonyo ang libro sa lamesa at kagad tumakbo papunta sa pinsan. Kinagabihan, napasama si Rosel na pumunta sa anak ni Aling Luningning na palagi niyang kakwentuhan. May kukunin lamang itong gamit. Sa kanilang paglalakad, hindi maiwasan ni Tonyo na magpalinga-linga sa paligid. Alisto ito. Hanggang sa nakasalubong nila si Kananding. May bitbit itong bayong. Nakilala nito si Rosel kaya naman binati ito ng dalaga. O Kananding, kayo po pala yan.
Wika ni Rosel. Ngumiti naman si Kananding kay Rosel sabay na baling ang tingin nito kay Tonyo. Aba Rosel, ikaw pala yan. 10 oras na ng gabi ha. Bakit nasa labas pa kayo? Sa kasino itong kasama mo? Ngayon ko lang siya nakita dito sa atin ha. Tanong ni Kananding. Ay, si Tonyo po pala. Pinsan ko po. Papunta ho sana kami kina Aling Luningning. Eh kayo po, bakit nasa labas pa po kayo? Tugon ni Rosel. Nakipagkamay naman ang binata kay Kananding. Ganun ba? Ay siya. Mag-iingat kayong dalawa. Kapag nakaramdam kayo ng kakaiba, umuwi na kayo kagad. Ako naman ay paparito lamang sa may ilog at kakargahan ko ang aking mga anting-anting. Muling wika ng matanda. Mabilis na nakalayo si Mang Nanding habang naiwang nakatayo lamang ang dalawa. Nagtataka si Rosel sa kung anong iniisip ni Tonyo ng mga oras na yun. Ipinagsawalang bahala na lamang ito ng dalaga. Saka tumuloy ng paglalakad. Nang matauhan si Tonyo ay hinabol niya si Rosel. Ang dahilan kung bakit nakatulala ang binata. Nakita niya ang pagkislap ng kung anong bagay sa loob ng bayong na bitbit ni Kananding. Hindi yon mawala sa isipan ni Tonyo. Kaya hanggang sa pagtulog ay iniisip pa rin niya ito. Kinaumagahan, nagising si Tonyo dahil sa malakas na kalampag na nagmumula sa labas ng kwarto. Bumangon na ang binata. Lumabas ng silid. Tumambad sa kanya si Lolo Pedro na hindi mapakali. Palakad-lakad ito sa may sala habang nagdadabog gamit ang tungkod. Lolo, bakit po ba kay aga-aga nag-iingay po kayo? Natatawang tanong ni Tonyo. Humarap nang may pagkabalisa si Lolo Pedro sa binata. Tonyo, hanapin mo nga yung si Rosel. Kanina pa akong tawag ng tawag Wala pa rin. Pumunta na ako sa kwarto niya, pero wala naman siya roon. Wika ni Lolo Pedro. Kusang kumilos ang katawan ni Tonyo papunta sa kwarto ni Rosel. Tama nga si Lolo Pedro. Wala ito doon. Biglang kinabahan ng binata. Dali-dali itong tumakbo palabas ng bahay. Hindi alintana ang walang sapi na mga paa. Nilibot ni Tonyo ang baryo para hanapin si Rosel. Ngunit ni anino nito ay wala siyang nakita. Paulit-ulit ang pagsigaw ni Tonyo sa pangalan ng pinsan. Nagtataka na nga ang mga taga-baryo na mga oras na yon. Bumalik ng bahay si Tonyo. Naabutan niya si Lolo Pedro na kausap si Kananding. O Tonyo, nakita mo na ba si Rosel? Tanong ni Lolo Pedro. Ngunit umiling lamang ang binata bilang pagsagot sa matanda. Lolo, wala ho talaga Naikot ko na po ang buong baryo pero wala po si Rosel. Lolo, ano na po bang gagawin natin? Tugon ni Tonyo. Lumapit naman si Kananding sa dalawa. Sigurado kung may kinalaman ang mga tamawos sa pagkawala ni Rosel. Kailangan nating umaksyon sa lalong madaling panahon. Sabat ni Kananding. Ito na nga ba ang sinasabi ko Nanding, pwede mo ba kaming matulungan? Tugon ni Lolo Pedro. Tumingin si Kananding kay Tonyo. Mula ulo hanggang paa. Nakitaan niya ng potensyal ang binata upang maging kasangga sa pagliligtas kay Rosel.
maging sa iba pang mga babae. Ikaw bata, tutulungan mo ba ako? Tanong ni Kananding kay Tonyo, na ngayon ay gulat na gulat. Ako po, ano pong maitutulong ko, Kananding? Tugon ni Tonyo. Teka, Nanding, walang alam ang apo ko sa ganyan. Baka mapahamak lang siya ha. Sabat ni Lolo Pedro. Lolo, ayos lang po. Gusto ko rin pong tumulong sa pagbawi kay Rosel. Kananding, kung may tutulong po ako, pakiusap, sabihan niyo po ako. Pedro, huwag kang mag-alala. Ako na ang bahala rito kay Tonyo. Hindi ko pababayaan ang apo mo. Magtiwala ka lang sa akin. Wika ni Kananding. Ilang minuto din ang lumipas bago sumagot si Lolo Pedro. May tiwala naman ito kay Kananding dahil matagal niya na itong kaibigan. Ngunit hindi niya maiwasang mag-alala para sa mga apo. O sige, pumapayag na ako. Basta ipangako mo sa akin, makakabalik ang mga apo ko ng ligtas. Wika ni Lolo Pedro. Sabay hawak sa balikat ng kaibigang albularyo. Matapos ang pag-uusap na yun, nagmamadaling pumunta sina Kananding at Tonyo sa bahay nito, kung saan naroon ang mga kagamitan laban sa mga nilalang. Binuksan ng albularyo ang isang lumang baul. May kinuha itong bagay na nakabalot sa malinis na pulang tela. Isang maliit na punyal na may gintong hawakan at kakaibang bato ang nakaukit dito. Tonyo, narito ang punyal na bertud mula sa kuko ng agila. Bibigyan ka nito ng kakayahan na maging malikse sa lahat ng kilos at galaw na gagawin mo. Wika ni Kananding. Iniabot nito sa binata ang punyal. Teka po, Kananding, bakit niyo binibigay sa akin ito? Hindi po ako marunong gumamit ng ganitong klase ng sandata. Yan ang gagamitin mo sa pagsugod natin sa pugad ng mga tamawo. Huwag kang mag-alala, dahil ituturo ko sa iyo kung paano gamitin yan. Pero bago ang lahat, kailangan mo munang buksan ang iyong ikatlong mata para sa espiritual na aspeto. Kaya naman, sundan mo ko, bata. Pagpapaliwanag ni Kananding, kinuha nito ang gamit sa kalumabas ng tahanan. Katulad ng sinabi kanina, sumunod lamang si Tonyo sa kanya hanggang sa makarating sila sa ilog ng baryo. Maaliwalas sa lugar na tanging lagaslas lamang ng tubig ang maaaring marinig sa paligid. Nagsimulang magnilay-nilay si Kananding at Tonyo. Halos isang oras din ang tinagal ng pagninilay-nilay. Hanggang sa tuluyan na ngang nagbukas ang ikatlong mata ni Tonyo. Tinuruan din ni Kananding ang binata na lumaban at kung paano gamitin ng tama ang punyal. Hanggang sa dumating na ang tinakdang panahon ng paglusob sa pugad ng mga tamawo. Sa tulong ng gabay ni Kananding, mabilis nilang natunton ang kinaroroonan ng mga nilalang. Ihanda mo ang sarili mo, bata. Mukhang marami kang patutulugin na tamawo. Biro ni Kananding, habang hawak ang pares ng arnis sa magkabila nitong kamay. Kananding, tara na ho. Iligtas na natin si Rosel at ang iba pa. Tugon ni Tonyo. Isang kuweba ang pinasok ni Kananding at ng binata. Madilim sa loob at puno pa ng mga paniki.
Mabigat ang pakiramdam ni Tonyo sa bawat hakbang sa lupa. Sa kalagitnaan ng pagtahak sa kahabaan ng kuweba, tatlong nakakakilabot na nilalang na may kulay labanos na balat ang sumugod sa kanila. Kaagad namang nakaiwas ang dalawa mula sa bertud sa kuko ng agila. Mabilis na napadaanan ng punyal ni Tonyo ang leeg na mga tamawong umatake sa kanila. Marami pa ang sumunod na kumalaban sa dalawa at kagaya lamang kanina, madali lamang nila itong nagapi. Aba, bata, magaling ka. Nagbubunga ang lahat ng itinuro ko sa'yo. Wika ni Kananding. Hindi ko po sasayangin ang pagod niyo sa pagtuturo sa akin at pagpapahiram ng punyal na bertud ng kuko ng agila, Kananding. Tugon ni Tonyo. O siya, tara na at marami pa tayong kakalabaning tamawo. Ililigtas natin ang pinsan mo at ang iba pang mga dalaga. Wika ni Kananding. Tumango na lamang si Tonyo bilang pagsang-ayon. Mabilis silang nakarating sa sentro ng kuweba kung saan matatagpuan ang pinuno ng mga tamawo. Ang sinaunang engkanto, si Datu Sulay. Isang lalaking makisig ang pangangatawan. Matangkad ito na umaabot sa 7 talampakan. Nakasuot si Datu Sulay ng bahag katulad ng mga sinaunang katutubo na nanirahan sa Pilipinas. Maputi din ang balat nito at may mahabang buhok. Ano ang sadya ng mga mortal sa aking balay? Tanong ni Datu Sulay. Tumayo ito sa kinauupoang trono na gawa sa malalaking tipak ng bato. Sa gilid nun, may 2 babae na may hawak ng tig-isang dahon ng anahaw na siyang ipinangpapaypay sa Datu. Isa sa mga babaeng yon ay si Rosel. Nagngit-ngit sa galit si Tonyo nang makita ang pinsan sa ganong estado. Tila wala sa sarili si Rosel. Ganon din ang iba pang mga babae doon. Narito kami para kunin ang mga babaeng dinukot nyo mula sa baryo. Wika ni Tonyo. Hindi na kayo naawa sa mga pamilya ng mga babaeng yan. Ibalik nyo na sila para wala nang malagas pa sa pangkat nyong mga tamawo. Sigaw ni Kananding kay Datu Sulay na ngayoy makikita sa mukha ang galit at pagkainis sa sinabi ng albularyo. Hindi maaari. At sino kayo para utusan ako na pakawalan ng mga babaeng ito? Nasa ilalim na sila ng aking kapangyarihan. Ano mang iutos ko, susundin nila. Ang mga babaeng ito ang magiging daan para sa pagpaparami ng aming lahi. Wala na kayong magagawa pa. Dahil mamamatay rin naman kayo, aking mga kasama. Sugod! Wika ni Datu Sulay. Sa hudyat ng Datu, sabay-sabay na inatake ng mga tamawo sina Tonyo at Kananding. Pinalibutan sila ng higit kumulang sa 36 na mga tamawo. Iisa lamang ang itsura. Pawang mga nakabahag at tila galing sa sinaunang panahon. Isa-isang sinabuyan ng langis na kinargahan ng orasyon ni Kananding ang mga tamawo. Sa paglapat ng langis sa kanilang balat, tila asido itong lumalapnos at nagmamarka. Madidinig din ang sigaw ng mga tamawo sa loob ng kuweba. Kasabay nito ay siya ring pagilit ni Tonyo sa leeg at sa iba't ibang bahagi ng katawan ng mga ito. Paminsan-minsan
natatamaan ng mga atake ng nilalang sina Tonyo. Ngunit madali lamang nakakabawi ang binata. Natumba na ang karamihan sa mga tamawo, habang ang iba ay naglaho na sa loob ng kuweba. Sa kabila ng pagkasawi ng mga ordinaryong tamawo, nananatili lamang nakatayo sa kanyang trono si Datu Sulay. Nakamasid sa lahat ng kaganapan sa sentro ng kuweba. Naghihintay na matapos ang gulo para sa pagkakataon niya. Umakbang ito palapit kay Kananding. Dala ang bolo na may pulang tali na kapulupot. Iwinasiwas nito sa ere ang bolo at saka akmang itatarak sana sa albularyo nang makaiwas si Kananding. Ngunit sa pag-iwas na yun, madaling nakabawi si Datu Sulay at buong lakas na hinampas palayo si Kananding. Tumama ito sa pader ng kuweba at nawala ng malay. Napasigaw pa si Tonyo sa nangyari. Maliksi itong lumundag sa malalaking tipak ng bato sa kuweba. Sinaksak sa batok ang nakatalikod na si Datu Sulay gamit ang punyal. Nag-eko ang sigaw ng Datu sa loob ng kuweba. Isa kang lapastangang mortal. Wika ni Datu Sulay. Yan ang nararapat sa mga katulad mo. Tugon ni Tonyo. Sa liksing taglay ng binata mula sa bertud ng agila. Paulit-ulit niyang sinaksak ang Datu. Pumapalag pa ang nilalang. Iwinawasiwas pa sa ere ang bolo ng walang eksaktong direksyon. Ngunit sa hindi inaasahang pangyayari, nahagip ng palad ni Datu Sulay ang paa ni Tonyo habang nagpapabalik-balik sa paggawa ng sugat sa katawan nito. Katulad ni Kananding, tumilapon din ang binata. Nabitawan nito ang punyal at hindi kagad nakabangon. Tinapakan ng nangihinang si Datu Sulay ang katawan nito. Pilit pang inaabot ni Tonyo ang punyal habang nahihirapan sa paghinga. Ngunit dahil sa kapangyarihan ng bertud, tila hinigop ng kamay ni Tonyo ang punyal. Muling napa sa kamay ang kuko ng agila. Hindi na nagpatumpik-tumpik pa si Tonyo. Isinaksak niya kagad ito sa paa ni Datu Sulay. Natumba ang Datu sa lupa. Nagkaroon ng pagkakataon si Tonyo na tuluyan ng tapusin ang buhay ng pinuno ng mga tamawo. Bumalik sa katinuan ang babaeng dinukot pati na rin si Rosel. Nang makita ng mga ito ang kalagayan ni Kananding at Tonyo, kagad nilang inasikaso ang dalawa na mailabas sa kuweba. Nagtulungan silang pasanin si Kananding dahil wala pa rin itong malay. Habang si Tonyo naman, inalalayan ni Rosel. Pagkalabas ng kuweba, sinalubong sila ng mga taga-baryo na pinangunahan ni Lolo Pedro. Naku, maraming salamat at ligtas kayong nakabalik. Wika ni Lolo Pedro. Nagagalak itong lumapit sa dalawang apo. Lolo, mga kababayan, wala na ang mga tamawo na dumukot sa amin. Patay na silang lahat at ang pinuno nila. Nailigtas kami sa kamay ng mga nilalang na yon sa tulong ni Kananding at Tonyo. Wika ni Rosel sa mga taong nakapalibot sa kanila. Madidinig ang bulungan sa paligid. Kanya-kanyang mga opinyon at papuri para sa dalawang bayani ng baryo. Pinagmasdan ni Tonyo ang punyal. Lihim na nagpapasalamat sa pinahiram nitong kapangyarihan sa kanya. Hindi naman nagtagal. Nagising na din si Kananding.
Ibinalik ni Tonyo ang punyal sa albularyo subalit hindi na ito tinanggap na matanda. Pinapaubaya ko na yan sa'yo, bata. Mula ngayon, ikaw na ang nagmamay-ari ng punyal ng bertud mula sa kuko ng agila. Ikaw ang napili niyang mga laga sa kanya. At Tonyo, ipangako mong aalagaan mo yan ng mabuti. Wika ni Kananding. Natuwa naman si Tonyo sa sinabi nito. Seryoso po, Kananding? Ibibigay niyo po sa akin ang punyal? Tanong ni Tonyo. Tumango na lamang bilang pagsagot ang albularyo. Napatalon sa tuwa si Tonyo. Wag ho kayong mag-alala, Kananding. Pangangalagaan ko pong mabuti ang punyal. Hindi ko po kayo bibiguin. Wika ni Tonyo. Mula ng araw na yun, itinakda na rin ang pag-alis ni Tonyo, Rosel at Lolo Pedro. Matapos ang mga nangyari ay nakumbinsi nila ang matanda na sa Maynila na lamang manirahan. Mula noon, hindi na muling ginambala ng mga tamawo ang baryong yun. Wala na ring napabalita na may nawawalang babae. Naging maayos ang pamumuhay ng mga tao doon. Ganon din sila, Tonyo. Matagal na panahon man ang nakalipas. Ngunit magpasa hanggang ngayon, hawak-hawak pa din niya ang punyal na bertud ng kuko ng agila. Ang susunod nating kwento ay mula sa isa nating tagapakinig. Naitago na lang natin sa pangalang Onoy. Taong 1962. Probinsya ng Negros Oriental. Ang dumulog sa lugar ng Bindoy ay sagana sa kalikasan, malapit sa dagat, at ang bumubuo ng lupain sa lugar. Halos 70% taniman na ng palay at nyog. Halos lahat ng mga residente sa lugar ay pagtatanim ang kinabubuhay. Marami ding mananagat ngunit mas angat dito ang supply ng kopra at bigas. Kasabay nito, marami ding nagtitinda ng tuba. Isa na dito ang mga manugang ni Onoy. 14 na gulang pa lamang si Onoy na mga panahong ito. Hindi na nakapag-aral gawa ng mas piniling tumulong sa nanay at tatay. Kahit anong pilit na mga magulang na mag-aral ang bata, kahit man lang sana makatapos ng sekundarya, ayaw pa din ni Onoy. Naisip ng mga magulang niya na baka ito din ang gustong maging kinabukasan ng anak. Nakatira sila sa kanluran ng Dumulog, malapit sa paanan ng bundok kung saan ang harap ng bahay nila ay malawak na taniman ng palay. Isang payak na bahay at karaniwan itong makikita sa probinsya. Tawagin na lang natin ang mga magulang ni Onoy bilang Soledad at Romero. May kapatid siyang 2 ngunit nakapag-asawa na at bumukod na ng tahanan. Sa murang edad, kaya nitong mananggot ng mag-isa lang. Ang manananggot ay kasing kahulugan ng manunuba. Kahit gabi ginagawa ito ni Onoy, hindi alintana ang takot at tayog ng mga puno. Sa katunayan, naging masaya ang tatay dahil nakakapagpahinga na ito kung minsan. Ang trabahong manananggot ay hindi biro, lalo na sa panahong nabanggit. Mabigat ito dahil habang inaakyat mo ang puno dala ang kawit, ililipat ang katas ng nyug dito na pumapasok sa sugong. Ang masaklap, manual ang lahat.
kaya maaari kang malaglag anuman ang maling pagkilos. Hindi mo aakalaing kaya itong gawin ni Onoy. Manipis lamang ang pangangatawan niya. At kung makikita mo sa itaas ay talagang mag-aalala ka. Isang araw, may tumawag kay Onoy habang nasa isang matayog na puno. Pagsilip nito sa baba, nakita niya ang matanda na tawagin na lang natin sa pangalang Manong Uming. May-ari ng lupain Kinakawayan siya nito. Mabilis namang bumaba si Onoy. Inusisa kung ano ang sadya ng matanda. Onoy, pakisabi naman sa tatay mo. May sadya ko sa kanya. Papuntahin mo sa bahay pagkatapos ng ginagawa mo, ha? Utos na matanda. Nagtataka si Onoy sapagkat ito pa lamang ang unang beses na lumapit sa kanya si Manong Uming. Nakita niya pa sa mukha nito na balisa at halatang may problema. Nagkataon namang masama ang pakiramdam ng tatay ni Onoy na mga oras na yun. Manong Uming, sa palagay ko, hindi yun pupunta kahit sabihan ko pa. Namamaga yung tuhod nun Arthritis. Ano naman po sanang sadya niyo sa kanya? Tanong ni Onoy. Mahirap ipaliwanag sa'yo, Dong. Ang tatay mo lang kasi ang may kaalaman dito. Di bale na. Maghahanap na lang ako ng iba. Tugon ng matanda. Bahagyang lumakas ang kuryosidad ni Onoy. Ramdam niyang may lihim ang matanda. Kaya naman kinulit niya ito hanggang sa sinabi na ang katotohanan. Yung tatay mo, nakapatay na ng aswang yan. Nakita ko pa nga kung paano Hindi niya ba nasabi sa'yo? Opo wala po akong kaalam-alam dyan. Alam mo bang kaya ako may sadya sa kanya? Dahil sa palagay ko, inaaswang ang anak kong buntis. Gabi-gabi na lang nagwawala ang mga aso. Tapos may gumagapang sa bubong. Gusto kong puksain niya sana ito. Ay kung may kakayanan pa siya. Kasi binata pa naman ng tatay mo noon nang mapatay niya ang aswang. Pagpapaliwanag ng matanda, nalabis na ipinagtataka ni Onoy. Wala itong paniniwala sa mga kakaibang bagay. Kaya nga wala itong takot tuwing gabi kumananggot. Ngunit nang malaman na may aswang pala talaga, binalot ng takot si Onoy. Mas lalo itong kinilabutan. Pagkauwi sa tahanan, sinabi ng ama na madalas siyang binabagat ng aswang. Hindi lang ito napapansin dahil wala pa itong kaalam-alam. Oo anak, binabagat ka. Ako lang ang nagtataboy. Pero hindi ko ipinapaalam sa'yo. Dahil hindi naman talaga nananakit ang aswang. Maliban na lang sa mga buntis. O di kaya yung malapit ng mamatay. O di kaya naman kapag hinamon mo ito. Nasabi na pala sa'yo ni Uming ang lahat. Inaaswang daw ang anak niya. Naku, paano ito? O sige, mamayang gabi. Siguro pupuntahan ko. Huwag mong ipapaalam sa nanay mo ha. Magagalit yon at baka mag-alala. Wika ni Tatay Romero. Ano tay? Pupuntahan nyo? Sa kalagayan nyong yan? Teka, huwag na lang po. Baka anong mangyari sa'yo Tsaka ano namang panlaban nyo tay kung sakaling wala kang nararamdaman ngayon? Tugon ni Onoy. Kunin mo yung kawit ko dali. At ipapaalam ko sa'yo ang lahat. Utos ni Tatay Romero. Dali-dali naman itong ginawa ng bata. Pagkabot ng kawit sama, may hinugot ito sa gilid. Akala niya ito yung sagwan panglinis ng kawit at sugong.
Ito pala ay 4 na dangkal at sobrang lumang bagakay. Hindi ito makikita kagad dahil nakaipit sa telang binalot sa kawit. Ito ang nakapatay ng aswang, anak. Bigay pa sa akin ng lolo mo dati. Ginawa niya. Ang sabi niya sa akin, dalhin ko lang kapag manananggot ako. Hindi ko akalaing magagamit ko pala sa pagpatay ng aswang. Maliban pa dyan, anak, may anting-anting din ako na galing din sa lolo mo. Marami siyang naituro sa aking mga dasal at higit sa lahat, mga salita ng Diyos. Wika ni Tatay Romero. Napailing na lamang si Onoy at labis ang pagkamangha sa ama. Hindi makikita sa itsura nito na may kaalaman pala. Napakasimpleng residente, tahimik at mabait. Sa likod pala nito ay isang mabangis na tao. Magpaganong pa man, kahit nakita at nalaman ni Onoy ang patungkol sa ama, pinigilan niya pa rin ito. Ngunit ayaw nang makinig ng tatay. Ang sabi pa nito, sino ang tutulong siya lang naman ang may eksperyensya. Kaya naman dahil dito, napilitan si Onoy na siya na lamang ang gumawa. Inagaw niya ang bagakay at napakaseryoso ng muka. Esos, huwag ka na magpakabayane. Kaya ko naman. Tsaka ang bata mo pa, anak. Wika ni Tatay Romero. Kung yan din naman ang gagawin nyo, para nyo na din kaming iniwan. Tay, nakikita ko sa mukha nyo yung pagdurusa nyo sa sakit nyo. Turuan nyo na ng poko kung paano papatayin yung aswang. Dahil sa ayaw at gusto nyo, ako ang haharap sa kanya. Tugon ni Onoy nang walang halong pagdadalawang isip. Kaya naman napailing na lamang ang ama at sinabi nitong mag-iingat. Ayon dito, pakiramdaman lang ang aswang. Hindi ito lalapit at susunggab kung hindi ka banta. At isa pa, kung hindi ikaw ang pakay nito ay hindi ikaw ang mabibiktima. Makakaramdam ka ng pagbigat sa katawan mo sa oras na lapitan mo ito. Mahihirapan kang huminga at mahihilo. Dahil may tangan din ang mga aswang o anting-anting. Maliban pa dyan, may kakaibang amoy sila na hindi mo magugustuhan. Kontrahin mo ito ngayon gamit ang mga dasal para makawala ka sa orasyon ng aswang. Ibibigay ko sa iyo ang kataga at dapat diretso mo itong sasabihin sa harapan niya. At higit sa lahat, kahit baon mo ang pananampalataya at mga pangontra, isa sa pinakamatinding sandatang harapin ng aswang ay ang katapangan at talas ng isip. Dahil kung wala ka nito, isipin mo na lang na nagpapakatiwakal ka. Mawawala ang konsentrasyon mo, anak, kung mawawalan ka ng bayag. Tandaan mo, huwag na huwag kang magpapatinag. Bili ni Tatay Romero. Nakaramdam ng takot si Onoy ngunit nilabanan niya ito. Binanggit na sa kanya ang mga dasal ng tatay. Partikular lamang ito sa aswang. Nagkabalubaluktot pa ang dila ni Onoy dahil mahirap itong bigkasin. Dapat mabilis. Ngunit hindi makuha kagad ni Onoy ang diretsyuhang pagbanggit. Matapos yon, may iniabot sa kanya si Tatay Romero. 2 klaseng kwintas. Magkadikit na pangil at isang barya na tanso na may mga kataga. Makikita sa itsura na talagang sobrang luma na ng mga ito. Ayon sa ama, 2 pangil ng aswang ang pinagdikit niya. Mula ito sa napatay niya dati. Ang bisa ay kung ano ang lakas ng katawan ng aswang. Yun din ang tataglayin ng may tangan nito. Base sa lolo mo,
Kapag nakapatay ako ng aswang, kunin ko ang dila o kaya ang pangil. Isa itong mutya at malakas na poder sa katawan. Pero nakakadiri kasi yung dila. Kaya pangil ang kinuha ko. Gagamitin mo yan ha. Pero hindi yan ang sandata talaga at uulitin ko. Tapang ang sandata at talas ng pag-iisip. Dahil kung wala ka niyan, walang bisa lahat ng dala mo. Nagkakaintindihan ba tayo? Muling wika ni Tatay Romero. Napatango na lamang si Onoy. Ilang araw din siyang naghanda at kasaway nito. Patuloy pa din sa panananggot. Binibisita niya na rin ang bahay ni Manong Uming, malapit sa dagat at papuntang Cariaga Beach. Maraming tanim na puno ng nyog at mga mangga ang lugar. Ilan lamang ang mga bahay noon at ang makikitang angat lamang ay ang tirahan ni Mang Uming, maging ng pamilya nito. Hanggang sa nakita siya ng matanda. Kinumusta ang ama kung maayos na ba ang kalagayan. Umiling si Onoy at sinabing ganun pa rin. Umaasa pa naman sa tatay niya si Manong Uming. Pagtalikod ng matanda, biglang nagsalita si Onoy. Ganun po ba? May umaaswang pa rin po ba sa anak niyo? Tanong ni Onoy. Napahinto sa paglalakad si Manong Uming. Humarap ito sa kanya at kita sa mukha ang pag-aalala. Tumango ang matanda. Sinabing baka ilipat na lamang nila ng lugar ang anak. Huwag po kayong mag-alala. Ako na po ang bahala. Pero huwag niyo po itong pagsasabi ha. Kasabay ng pagtutuba ko dito sa inyo, nagmamasid din ako. Mamayang gabi, babalik ako dito at asahan yung nasa paligid lang ako. Wika ni Onoy. Napakunot naman ang noo ng matanda. Sinabi pa nitong baka mapahamak lang siya. Ngunit hindi na nagsalita si Onoy. Ngumiti lang ito at nagsimula ng umakyat sa puno ng nyog. Dala ang bagakay at tanga ng tatay na mga sandaling yun. Halos takip silim na nang matapos siya sa panananggot. Kasalukuyan niyang nililipat ang laman ng kawit sa galon. Lumapit sa kanya si Manong Uming at nagtanong. Talaga bang ikaw ang magtataboy sa aswang, iho? Kung ganon, dumito ka na lang sa bahay ngayong gabi at huwag ka nang umuwi. Pasasabihan ko na lang ang tatay mo na narito ka. At dito ka na din maghapunan. Wika ng matanda. Ayos lang naman po kung yan po ang gusto nyo. Sige, tatapusin ko lang po itong ginagawa ko. Tugon ni Onoy. Doon na ito naghapunan. Nakita niya ang anak na babae ng matanda. Balisa ang muka at halatang kulang sa tulog. Naroon din sa bahay ang asawa ng anak ni Manong Uming. May hawak itong itak at manaysilip sa bintana. Matapos yon, kagad siyang lumabas dahil naiilang na sa bahay. Nagpunta sa baybayin at nagpalipas ng ilang oras. Nang mga sandaling yon, isinasaisip na ni Onoy ang gagawin. Nagsasanay na din siya kung papaano niya bibigkasin ang kataga at kung paano gagamitin ang bagakay. Tila kinukumbati na ang sarili habang hawak ang bagakay. Mga 9:00 ng gabi, narinig ni Onoy ang pagtawag ni Manong Uming. Kinakawayan siya nito at kita sa mukha ang pagkataranta. Medyo nakaramdam na ng kakaiba si Onoy. Batid niyang bumisita na ang aswang. Hindi niya binigyang atensyon ang pagtawag sa kanya ni Manong Uming. Naglakad siya sa likuran ng bahay nito habang pinapakiramdaman ang buong paligid.
Nakakaamoy na din ito ng kakaibang baho. Kasabay nito ang pag-alinsangan ng lugar. Hanggang sa nagtago ito sa puno ng niyog. Kahit malakas ang loob ni Onoy, abot langit pa din ang pangingilabot nito. Lalo na nang biglaang kumalabog ang bubunga ng tahanan. Nagulat si Onoy at kita sa mukha ang pagkabalisa. Ngunit ganun pa man, pilit niyang nilabanan ang takot. Kagaya ng sinabi ng ama ay dapat siyang maging matapang. Napabuntong hininga si Onoy at inakyat ang puno ng niyog kung saan siya nakatago. Nang makalahati na ito, tinatanaw niya na ang bubungan. Sobrang lapit lang nito sa kanya ngunit wala siyang nakitang anumang bagay. Maliban na lang sa anino ng mga dahon sa bubong mula sa puno sa tabi ng bahay. Hanggang sa nakita niyang biglang may gumalaw doon. Napansin niya ang pares na mga mata na kumikinang ng tamaan nito ng liwanag. Kumabog ng malakas ang dibdib ni Onoy. Hindi siya nagkakamali. Ito na ang aswang. Sobrang mapanlin lang. Kung di mo tititigan ng maigi ay hindi mo mapapansin. Nagsisimula na ding magsikahulan ang mga aso ng mga sandaling yon. Nayawa na. Anong gagawin ko? Nasa bubungan eh. Wika ni Onoy sa sarili. Naiisip niyang napakahirap makasagupa ng nilalang dahil nasa bubong ito. Kaya naman, buwaba siya ng puno ng niyog. Sinadyang lumapit doon sa bubong, sa kung saan tanaw dito mula sa baba ang aswang. Sarado na ang pinto at bintana ng tahanan. Naririnig niya pang tila may nagtatalo sa loob at nagkukumahog na magsitakbuhan niya. Sobrang itim na tila anino lang. Ngunit hindi siya pinapansin ito. Sa halip, sumisilip lang ang aswang doon sa kusina. Nagpapalipat-lipat ng pwesto. Kahit tawagin pa ay hindi siya alintana nito. Naalala niya ang sinabi ng ama. Kapag hindi ikaw ang sadya ng aswang, hindi ikaw ang bibiktimahin nito. Hanggang sa sumigaw na ang babaeng buntis sa loob ng tahanan. Sigaw na daing at umiiyak. Dito na hinamon ni Onoy ang aswang. Ngunit ganun pa rin. Tila hindi siya nito nakikita. Hoy, besting yawa ka. Bumaba ka nga dyan. Hindi kita atrasan ha. Wika ni Onoy. Hanggang sa nainis na ito, kumuha ng bato sa bayhagis sa bubong. Dito biglang humarap sa kanya ang aswang. Patay na. Nahamon ko na eh. Kaya ako na yung punteriya niya. Wika ni Onoy sa sarili. Kagad niyang hinanda ang bagakay. Noong lumundag sa kanyang harapan ng aswang, biglang nanigas ang katawan niya. Hindi malaman ni Onoy ang gagawin. Palapit ng palapit sa kanya ang nilalang. Disturbo kang bata ka. At ang tapang mo. Sa palagay mo kakayanin mo ako. Nang dahil dyan, sa kapiraso mong bagakay. Wika ng aswang. Nakita ni Onoy ang unti-unting paghulma ng mukha ng aswang. Naaninag ni Onoy ang itsura nito. Tao lang. Ngunit mabalbon ang muka at dibdib. Matutulis ang mga ngipin at sobrang baho ng amoy. Nabalot ng takot si Onoy at nakalimutan ang planong gagawin. Nahihirapan na ding huminga at lumalabo ang paningin. Hanggang sa naalala ang kataga. Mabilis niya itong inusal at dito umatras ang aswang. Kita sa mukha nito ang labis na pagtataka.
Sumisinghot-singhot pa ito na tila inaamoy siya nitong maigi. At saan ka natuto ng ganyang orasyon Abay, malakas ka palang bubwit ka. Wika nito. Hindi na nagsalita si Onoy sa mga binanggit at nakita niyang pagkabahag ng aswang. Lumakas ang loob ni Onoy. Paulit-ulit niyang binibigkas ang mga kataga. Umaatras naman ng umaatras ang aswang hanggang sa umabot na ito sa sagingan. Nang makita ni Onoy na may nakaharang na puno sa likod ng aswang, dito niya inambahan ng pagtaga ng bagakay. Hindi ito nakagalaw at tinamaan ni Onoy sa bisig. Umangil ng malakas ang aswang. Kasabay nito ang pagbukas ng bintana sa isang silid ng tahanan. Kaya tinamaan sila ng liwanag. Nagsigawan ang mga taong sumilip. Doon nagmungkahi si Onoy na tulungan siya. Kagad lumundag ang asawa ng buntis sa bintana. Lumapit ito kay Onoy. Kita sa muka ang pagkataranta nang makita ang aswang. Hindi naman binibitawan ni Onoy ang bagakay na nakatarak. Gumaganti pa ng kalmot ang aswang. Ngunit hindi na ito iniinda pa ni Onoy. Kitang-kita ang pagyanig ng katawan ni Onoy sa bawat kalmot ngunit wala siyang tinatamong sugat. Hanggang sa hinataw na din ito ng itak ng asawa ng buntis. Dito na nanghina ang nilalang. Hanggang sa naglabasan na ang ibang tao sa bahay. Pinakawalan pa ni Manong Uming ang aso upang sunggaba ng aswang. Ngunit ilang sandali pa, biglang may dumating na isa pang aswang. Kamukha lamang ito ng una ngunit mas malaki ang katawan. Hinatak nito ang isang aswang at mabilis na naglaho sa dilim. Napamura naman si Onoy dahil nakawala pa. Manong Uming, dapat hindi mo na pinakawalan yung aso. Ayun, nabitawan ko tuloy yung aswang. Naku naman baka kasi ako yung sunggaban ng aso mo Wika ni Onoy. Labis-labis naman ang paghingi ng paumanhin ni Manong Uming. Nagtataka ang mag-anak kung bakit sobrang lakas ni Onoy. Kahit halos kalahati lang ang laki niya sa aswang, hindi ito makawala sa kanya. Yung asawa naman nung buntis sinuri pa ang batok ni Onoy. Doon pinagkakalmot ang bata. Ngunit kahit galos man lang, wala itong nakitang bakas. Maliban na lamang sa sobrang basa ng pawis ang bata. Matapos ang tagpong iyon, nagpasalamat ang mag-anak sa kanya. Umuwi na si Onoy sa tahanan. Binati naman ito ng ama. Hindi man napatay ang nilalang. Alam nitong may susunod na sa kanyang legasiya. Mula ng araw na yon hindi na muli pang bumisita ang aswang sa tahanan nila Mang Uming. Marahil natakot ang mga ito sa pinakitang lakas ni Onoy. Marami pang naging karanasan si Onoy hindi lamang sa aswang, maging sa ibang mga nilalang at elemento. Ngunit lahat ng ito napagtagumpayan sa tulong ng bertud ng ngipin ng aswang. Sa kasalukuyan, matanda na si Onoy. Ngunit patuloy pa din niyang ibinabahagi ang kwento ng manananggot na mamamatay aswang. Nagpapasalamat nga pala ako sa lahat ng sumusuporta sa ating channel. Nawa ay patuloy niyong suportahan at pakinggan ang ating mga kwento. Hanggang sa muling pakikinig. Paalam.